dati pambansang crush. Ngayon, nakakaumay na. Bakit ano no, biglang nagbago ang ihip ng hangin kay Miss Lance? Bakit kaya? Hello mga story, so welcome back sa isa namang reaction video sa ating channel Mike Stars. Ako pala si Mikey, no? At for today's video, no, galing sa isang lugar na kilala na mas raw, mas unfiltered, at mas brutally honest ang mga opinion dito. Reddit, at ang thread niya ay sa subreddit ay Pinay vloggers na nagtatanong lang. Ano ba issue ni Miss Lance? Una, hype na hype siya. Ngayon naman, nakakainisan na siya ng mga tao. Share context please. Okay. At ang mga sagot, ito, sabi ito, galing sa iba't ibang anggulo. Mula sa male gaze issue, parasitic content creators, boyfriend reveal backlash, hanggang sa isang deleted video about oil prices. So, at ito ang gusto kong gawin sa video na to, no? Hindi lang basta basahin, no? Okay? Hindi lang basta mag-react, okay? Susuriin natin sa bawat punto gamit ang logic, technicalities, philosophy kung kailangan, di ba? At logical fallacies na kung may makikita naman ako. Okay? Kung gusto nyo mga ganitong klaseng usapan, no, subscribe na lang sa aking channel dito sa ito, sa ilike nyo. Tapos, comment nyo lang down below, no, yung kung ano yung masasabi nyo sa topic nito. Okay? At saka, like na lang para, taas engagement, parang katulad kay Miss Lance. Diba? Okay, simulan na natin, mga stars. Ito na. So, ito yung original na post na, sa subreddit, sa Pinay vloggers. At ang, ano bang issue ni Miss Lance dito? Okay. Una, yung hype na hype siya, no? Hype na hype siyang now naman, kinakainisan na siya ng mga tao. Simple lang ang tanong, no? At makikita natin yung mga nagkakatanong ay hindi bias, okay? Gusto lang niya maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari, okay? At doon pumasok ang mga sagot. Ngayon ba, ito yung mga, dito, based sa mga comments dito. Galing ito sa subreddit. Sabi niya isa, no, wala namang issue sa kanya. Mga lalaking low-key, manyak lang gumagawa ng issue dyan. Tapos dinigrade ang ibang babae na ginawang example sa mga jowa nila na dapat puno nilang gayahin si Miss Lance na hindi mahilig mag-thirst-trap. Kudos kay Miss Lance for handling it well and kinolat niya talaga yung mga lalaki na nagsasabi na gano'n. Kung wala gusto sa manihin, pero sila naman itong nagpapantasya kay Miss Lance. Kaya nung in-announce niya na may BF siya, naging sad boy ang isang kalalakihan na para bang papaisahin sila ni Miss Lance. Yuck. Okay. Next naman sabi niya dito, I don't think may nagbayad para ipatrend siya. Na-discover lang talaga siya ng mga lalaki. Then they kept interacting with her contents kaya lumaki yung engagement. Eventually, lumabas din na rin siya sa algorithm natin because of our guy friends on social media. Kahit nga si Kuya Kim hindi nagpatinag. Pansinin nyo rin na ngayon, nagda-die down na siya at hindi na masyadong lumalabas sa feed since nalaman na may boyfriend siya. Next naman ito. She's trending right now. So halos lahat ng parasel content creators nakikisakay sa hype. They putting her the pedestal as a female content creator who doesn't rely on thirst traps, which I guess is something the male Facebook audience isn't used to seeing. I'm guessing people are starting to get sick of people her everywhere, not necessarily because of her, but because every other page keeps posting about her. It also doesn't help that some people praise her by putting down other female content creators, which is bound to rub people the wrong way. Parang yung nangyari doon sa Ateneo basketball player. Hindi naman siya yung issue. Nagsagawa lang yung mga tao kahit saan katumingin. Mukha niya lang laman ng feed dahil lahat ng content creators
makikisabay lang sa trend instead of coming up with something original. Sabi niya dito, no, ironic because she isn't the first content creator in that niche. Pero she's traditionally pretty based on societal standards. Kasi that's why she's getting more attention. Thirst trap or not, the male gaze just wants to silently objectify women by using the Madonna-whore dichotomy. Okay? Next naman ito. Male gaze, I hate the term literally because it's very vilifying the natural tendencies of how men look at women. It's a delusion to expect that men and women get attracted the same way. Men are visual beings and we get attracted simply because of physical traits unlike women. Okay? That shouldn't be the problem. It's only the problem because feminists say it's so. The pretentious moment hiding behind the facade of political correctness and modesty. That's why men look at magazines of all types of physical beauty, cars, interior design, architecture, and yes, women. You can deny that fact. And you mostly certainly shouldn't gaslight society into believing there's something wrong with how men look at physically attractive women. Now, with the last thing, you're right, it's definitely not her fault. But it can be that mature men and women with wrong perspective and their constant presence on social media may have resulted to people being overstimulated. In short, umay, those things I get. But I don't ever blame male attraction. It literally has nothing to do with this. Next naman ito. Bro, what are you calling a pretentious movement? Feminism, I stated long before. Even as early as 14th century, meron ng quarter-feminist. Like Christine de Pizan, may wooden scrap, etc. Saka you be hard-pressed not to acknowledge why the movement like that would exist, especially when women's rights to surface has always been an issue in intersecting nations, cultures, and class. Also, the male gaze as a legit concept, and was actually first discussed by John Berger. Yes, the man actually was the one of the conceptualizing term in ways of seeing. Tama naman na it's fine to find someone attractive. Pero tama rin naman na acknowledge na because of the male gaze who sees women as passive objects of the pressure of the male viewer rather than being with autonomy. Ay ganyan na mga nangyari na case ni Ms. Lance. Next naman ito. Bukod sa mga nanabanggit na iba about sa expectations, ang patriarchal society sa kanya. May video po kasi siya during the oil price top. Kasagsagan ng 120 plus per liter gas prices due to the US-Iran war. Basically, mas umira pang romanticism and individualization niya dahil pina-point out niya yung hindi siya affected sa pagtaas ng presyo ng langis. Dinilit niya rin yung video after a few hours pero marami rin naman naman nakakita at nag-comment din na she was very insensitive towards the basic masses and that she was out of touch. She started out the filming in front of the gas station, naglapag ng Bible verse at also preaching false positivity without acknowledging yung effects ng issue ng mga normal na mayaman because wala kang sinasayang o inaaksaya mapagasman something. Then biglang sakay sa kotse niya to show her being privileged. Ito naman. Next naman, ganito lang yan. Akala kasi ng karamihan single si Ms. Lance. Nalaman na may biya pala siya, kaya yung ibang lalaki nawala na din yung interest sa kanya siya. May mga nag-post din na kinocompare si Ms. Lance sa mga thirst trappers versus yung thirst trappers sa mga babae. But dito gayaan si Ms. Lance. At saka ang daming inggit. Ang bilis kasi ng dami ng followers niya. Next naman ito. Wala silang idea na in a relationship talaga sila hanggang noong napanood niya yung interview niya
sa KMJS. Andun, nainis tuloy ang mga simp at manyak sa kanya. P.S. Pinapanood ko rin yung ilan sa mga content since related sa course ko, Environmental Science. Next naman, ano pa bang asahan ng Pinoy? Nasa dugo na yung pagkakataon ng crab mentality. Hanapan ng butas para ma-hate lang yung tao. Next naman ito. Sumikat siya kasi malambing siya magsalita plus maganda siya. Maraming lalaki ang nag-discover sabay nung basang crush siya ng kalalakihan. Kahit ako nagagandahan sa kanya. Pero hindi na ako sa puntong obsessed na ako sa kanya. Next issue yung boyfriend niya, which is normal na sa mga lalaki gusto sa mga babae. They think that siya was still virgin. Kasi akala nila single siya. Pero nung nalaman ng guys na may diya siya, nag-iisip na naman sila ng ibang bagay tungkol sa kanya. Kaya butas na daw siya ngayon. Next naman, ito, di ko siya napanood dati na din ako na mahilig sa mga posts na sinasabi. Pero suddenly, bigla na lang siya nag-apply sa mga socials ko. Di ko alam kung dahil sa algorithm o as in bigla na lang siya lumabas, which is good. And then, kinabukasan, nagbasa ako sa mga followers niya, in just 24 hours, tapos may interview na kay Kuya Kim, and then lastly, kay MJS. Medyo nakakatakot ang bilis ng mga pangyayari. And lastly, sabi niya dito, next month lang din naman nawawala yung hype. I'm not saying that this just the reality of content creation. May peaks and valleys. Ang maganda doon, kapag di na siya trending, those who will stay and keep watching are her true supporters. Wala naman siyang issue. She just became the flavor of the month recently. Kaya nakisakay lang lahat ng tao para maging relevant din. Okay, mga stories ngayon, ito sa aking reactions at opinion sa bawat major na punto na lumalabas sa atin na ito. Okay. Number one, wala naman issue sa kanya, no? Mga lalaking low-key, manyak lang gumagawa ng issue. Ako dito kay philosophy number ito. May malaking katotohanan dito, okay? Kung titingin natin na timeline ng pagsikat ni Miss Lance, makikita natin ang pattern. Number one, natuklasan siya ng mga male audience dahil sa combination ng charm, wholesome content at personality. Number two, ingat siya bilang ideal na babae. Yung maningin, decente, educational. Number three, ginamit siya bilang pamalo sa ibang babae. Na kayahin yung si Miss Lance. Ito ang tunay na babae. Ganun. At lastly, number four, ito yung tapos yung nalaman na may boyfriend siya, biglang nagbago ang tono. Ito ang tinatawag na psychological ito na concept na parasocial relationship collapse. Okay? Well, ang parasocial relationship ay isang one-sided na emotional connection ang nararamdaman ng isang viewer o fans, no, para sa isang public figure kahit walang personal na relasyon sa pagitan nila. So, kapag ang public figure na gumawa ng bagay na sumisira, no, ng fantasy ng viewer, tulad ng pag-reveal na may boyfriend siya, no, nababasag ang parasocial illusion. Okay? At ang resulta dito, galit, disappointment, o biglang pagkawala ng interes. At yun ang nangyari dito. Hindi si Miss Lance ang mga problema dito. Ang may problema ay may mga taong gumawa ng emotional attachment sa isang tao na hindi naman nila kakilala personally. Okay? Number two, ito, para sa content creators nakikisakay sa hype, no? Well, matatamaan ako dito dahil kino-content ko siya, ginagatasan ako eh. At saka agree ako dito, okay? Kasi sa totoo lang mga stories, ito ang pinaka-accurate na paliwanag kung bakit nakakaumay na si Miss Lance sa feed na nakakarami. Hindi sila sa overexposed dito. Ang mga ibang content creator na sumasakay sa pangalan niya ang overexposed, no? Sa content creation ecosystem, ito ay tinatawag na parasitic content strategy, no? Kung saan ang mga small creators ay sumasakay sa trending topic para makakuha ng engagement at followers. No? At ito na nangyayari. Sabi natin ito, Creator A, bakit sumikat si Miss Lance? Creator B,
Lance versus Starstruck Creators. Ganun. Letter C, Lance ang bagong standard ng mga babae. Letter D, Doc Adam versus Lance. Diba? At letter E, MG reacts to Lance. Parang ganun. Diba? At ang taon sa pinya, hindi si Miss Lance ang laging lumalabas, kundi ang mukha ng iba't ibang creators na puro si Miss Lance ang pinag-uusapan. Kaya ang resulta, ang umay nararamdaman ng mga audience, hindi directed kay Miss Lance, no? Ay directed sa mga oversaturation ang topic. In technical analysis ko dito, no, ang tao ay may attention budget. Okay? Kapag ang isang topic ay kumain na naman, malaking parte ng budget na yon, natural lang na mawalan sila ng interest. Hindi yung backlash kay Miss Lance dito. Yung ay content fatigue, dulot na mga sumasakay sa kanya. Number 3, ito yung male gaze at Madonna-Hall dichotomy. Okay, ito yung kay Santa Claus. So, sabi niya, ito yung pinaka-intellectually interesting na punto sa trend na to. At kailangan natin pag-usapan ito na maayos. Okay? So, ang concept na ito yung Madonna-Hall dichotomy, no? Ito yung originator ng Sigmund Freud, okay, na psychoanalysis. Ito yung ang definition niya, ang tendency ng isang lalaki na i-categorize ang babae na dalawang extreme na box lang. For example, ito box 1, ito box 1, Madonna. Ito naman si Madonna, pure, innocent, maninhin, deserving of respect. Okay. At saka yung box 2 naman, yung war. Ito yung S1, expressive, confident, deserving of judgment. Okay. So, at walang middle ground dito, walang middle ground, dalawang box yun. Sa case ni Miss Lance dito, mga stars, nilalagay siya sa Madonna box. Okay. Ang ideal ay standard, ang dapat gayahin. Okay, oo. At ang mga babae hindi pasok sa box na yun ay automatically ilalagay sa war box. Okay. At yun ang tinutuligsa ni Miss Lance mismo, na women do not have to fit one image to deserve respect. Diba? Sa psychophilosophical na pananaw dito, no, si Simone de Beauvoir ay kanilang aklat na The Second X, diba, na sa 1949, no, ay na nagsasabing, one is not born but rather becomes a woman. Okay? So, ibig sabihin, ang image ng babae ay hindi natural na fixed. Ito ay ginagawa ng society. Okay? At ang case ni Miss Lance dito, hindi siya ang gumagawa ng image na yun para sa sarili niya. At ang internet ang gumagawa noon. Okay? At yun ang problema nito. Pero ito rin ang gusto kong banggitin dito, mga source. Ang reaksyon ni itong sinungulag na nagsasabing, male gaze, I hate that term literally because it's vilifying the natural tendencies of how men look at women. Well, may punto siya dito, mga stars, pero hindi ganun kasimple. Totoo na may physical attraction ay neutral, okay? Hindi yun mali, hindi yun immoral, at hindi yun dapat i-demonize, okay? Ito, pero may pagkakaiba ang natural attraction, yung nagugustuhan ko siya, tapos maganda siya, okay? At ang objectification, ito yung para lang siyang bagay na tinitingnan, wala siyang ibang value maliban sa itsura, di ba? Ang male gaze bilang concept ay hindi nagsasabing mali ang maling attracted, okay? Ang sinasabi rito ay may systemic pattern kung saan ang babae tinitingnan bilang object for viewing pleasure, okay? At hindi bilang tao na may sariling autonomy. At yun ang makikita sa case ni Miss Lance dito. Pinanood siya dahil maganda at refreshing. Pero nung nagsalita siya, sinabihang woke, di ba? Nung nagsalita siya labas sa pababasto, sinabihang mga babaka, di ba? Yun. At saka yung naglabas ng boyfriend, sad boy ang isang kalalakihan. Kung attraction lang ang issue, okay, bakit sila nagagalit? Kapag ang babae gumagawa ng sarili ng desisyon, yun ang male gaze in action. So, at tama rin ni Gordon doon. Sabi niya daw,
the male gaze is a legit concept. First discussed by John Berger, a man in ways of seeing. Tama ito. Hindi invented ang feminism sa concept ng para mak-atake ng lalaki. Ito ay isang academic observation tungkol sa kung paano gumagana ng visual culture. At ang case ni Miss Lance dito, makikita natin yun kung paano siya tinitignan, okay? Pinupuri, pinapedestal at pinapunish, no? Depende sa kung ano ang gusto ng audience, okay? Number 4, yung nalaman ng may BF na naging sad mo ng isang kalalakihan, okay? Ito yung mga sinasabi yung karamihan itong tatlo yun. Mga stories, ito ang isa sa pinaka-disturbing na revelations na thread na to. Kasi ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay maraming lalaki na nanonood kay Miss Lance. Okay, hindi lang dahil sa content, kundi dahil sa fantasy na pwede silang magkaroon ng connection sa kanya. At nung nasira ng fantasy niyan, nung nalaman na may boyfriend siya, nawawalan sila ng interest. Okay? Ito yung technicalities ng katotohanan dito, no? Kung education ng content talaga ang dahilan na pinapanood mo, hindi ka maapektuhan kung may boyfriend man siya o wala. Okay? Pero kung naapektuhan ka, ibig sabihin, hindi education ang pangunahing motivation mo. Okay? At kung gano'n, no, may punto si Doc Adam dito. Hindi sa lahat, no, pero sa portion na ito ng audience, no, tama siya na hindi education ang dahilan. Okay? Pero ito ang mas disturbing ng mga sinasabi nito ni Okay Dista. Sabi niya, nung nalaman ng mga guys na may BF na, nag-iisip na naman ng ibang bagay na tungkol sa kanya, kesyo butas na daw siya, ganun. Okay? At dito mga stories, no, walang philosophy o logic na kailangan dito. Bastos lang talaga yon. At ang reduce ng value ng isang babae based sa perceived sexual history niya, yun ang dehumanization. Okay? Hindi yun opinion, hindi yun perspective, yun ay kabastusan. At ang ganitong pag-iisip, ito ay tunay na problema. Hindi si Miss Lance, hindi yung content niya, kundi sa mga tao ganito mag-isip. Okay? Number 5, ito naman yung all price hike controversy. Okay? According sa kanya, no, competitive cash. So, ngayon, ito naman yung bagay na hindi ko pa narinig sa ibang komentary. No? May sinasabing video si Miss Lance na durante ng all price shock, no? Nung tumaas ang presyo ng langis dahil sa US-Iran conflict, no? At ito yung at ayon sa Reddit, no? Nag-film siya sa harap ng gas station, naglagay ng Bible verse, nag-preach ng possibility, sinabi niya hindi siya affected, tapos sumakay sa kotse niya. At dinilit niya ng video pagkatapos ng ilang oras. Okay? Kung totoo ito mga stories, no, at wala akong way ma-verify na 100% dahil deleted na, ito ang technicality analysis ko dito. Tone deafness in content creation. Okay? Sa social media, ang timing ng sensitivity na sa context, no, ay kasing importante ng laman ng content. Okay? Kung ang isang creator ay nag-post ng positivity content, no, sa gitna ng crisis na nagdudulot sa hirap ng maraming Pilipino at ang framing ay mukhang hindi ako affected, no, natural lang na magre-react ang mga tao ng negatibo. Okay? Hindi yun, hindi yung cancel culture, hindi yung mentality, yun ay legitimate na feedback mula sa audience at na nagsasabing hindi ka na-connect sa realidad namin. Okay? Pero ito rin yung kabilang side dito, mga stories. Si Miss Lance ay bata pa. Okay? Hindi pa siya sanay sa public scrutiny. Hindi pa siya sanay sa mga bawat post niya. Hindi, at pinoproseso ng milyon-milyon tao. So, at ang pag-delete niya ng video, sa tingin ko mabuti yun. Okay? Mabuti lang yun. Kasi ibig sabihin nun ay na-recognize siya na mali. Okay? Hindi niya dinipensahan at in-acknowledge niya kahit indirectly. Okay? At sa kanina pananaw ko dito, no? So, pagtatama ng mali ay hindi kainahan. Okay? Yun ay maturity.
Pero ito rin yung reminder ko dito, Masters. Kapag lumaki ang platform mo, lumaki rin ang responsibilidad mo sa messaging. Okay? At kailangan niya matuto na hindi lahat ng positivity na ay appropriate sa lahat ng context. Minsan, ang pinakamabuting content ay ang pag-acknowledge na mahirap na sitwasyon. Ay hindi yung pag-pretend na okay. Number 6, ito yung flavor of the month siya. Next month, wala na. Okay. Well, may punto siya, no? Pero hindi ganun kasimple. Okay? Totoo na may hype cycle sa social media. At totoo na may trendy ng pansamantala. Okay? At totoo na may pick sa mga values of content creation. Okay? Pero ito yung tanong mga source. Flavor of the month ba talaga si Miss Lance? O kung flavor of the month lang, ibig sabihin walang lasting value ang content niya. Pang trend lang, pang hype lang, ganun. Pero sa tingin ko mga source, iba ang case ni Miss Lance dito. Kasi may niche siya. May educational value ang content niya. May identity siya na hindi nakadepende sa controversy. At may real-world foundation siya bilang veterinary medical student. Okay? Kaya ang mas accurate ng paglalarawan ay si Miss Lance ay nag-peak ng hype ngayon. Pero may potential na maging long-term creator kung magpapatuloy siya sa tamang direksyon. Ang flavor of the month ay para sa mga sumikat na walang substance, walang niche, at walang return value. Si Miss Lance may return value naman. As ito sa pananaw ko dito, no, ang tanong ay, hindi lang sikat ka ba ngayon? Ang mas mahalagang tanong ay, babalikan ka ba ng audience kahit hindi ka na trending? Diba? Kung educational, informative ang content mo, no, may mas mataas ng chance na oo. Okay. Number 7, crab mentality. Yan yung according sa take niya. Ang crab mentality niya ay lagi binabanggit kapag may sumikat na Pilipino. At sa isang konteksto, no, tama naman. Pero kailangan din natin mag-ingat sa paggamit ng crab mentality bilang blanket defense. Okay? Kasi hindi lahat ng critic ay crab mentality. Hindi lahat ng criticism ay inggit. At hindi lahat ng backlash ay walang basehan. Okay? May mga tao nga nagbabash dahil sa inggit, totoo 'yon. Okay? Pero may mga tao rin na nagbibigay ng valid na critic tulad ng all price video issue na hindi naman inggit kundi legitimate na feedback 'yon. Okay? Sa logic, yung pagtawag ng crab mentality sa lahat ng negatibong reaction ay gumagamit ng genetic fallacy. Okay? Ang pag-dismiss ng isang argument na base sa pinanggalingan nito, hindi base sa laman ng argument. Sa case na ito, Masters, kapag sinabi mong crab mentality lang yan sa Batak critic, hindi mo tinitignan ang laman ng critic. Tinitignan mo lang kung sino ang nagsasabi. At yun ang hindi intellectually honest. Kaya ang advice ko dito, huwag i-label ang crab mentality ang lahat. Suriin mo na ang laman ng critic bago mo i-dismiss. Number 8 naman is algorithm and organic growth. Okay, about it. According to Engels, sabi niya, ang comment na ito ay important kasi nagbibigay ito ng perspective, no, na hindi bias, pabor o laban kay Miss Lance. No? Ang sinasabi niya ay simple. Bigla na lang siya lumabas sa feed ko. Hindi ko alam kung algorithm, pero yun ang nangyari. Okay. At ito ang technical lang katotohanan dito. Ito yung yung algorithm-driven discovery. Sa TikTok at Facebook, no, ang content ay hindi lumalabas sa feed mo dahil lang sikat ang creator. Lumalabas to dahil mataas ang engagement rates, likes, comments, shares, diba? Mataas ang watch completion rate, yung pinapanood hanggang dulo, diba? Align sa mga interest categories mo, yung base sa mga past behavior mo, at saka may social proof ng mga kaibigan mo nag-i-interact, okay? Kaya bilang paglabas ni Miss Lance sa feed ng maraming tao, ay hindi dahil may nagbayad, okay? Hindi dahil may conspiracy.
Na-trigger siya ng algorithm dahil nag-align sa content niya at kung paano gumagana ang platform. At yun ang organic growth, okay? Accelerated by algorithmic amplification. Okay? So, ito yung masasabi ko lang dito mga stories. No? Pagkatapos basahan ng buong Reddit thread no, at pinakamalino na picture, no, hindi sinis lang sa may issue dito. Ang issue dito ay internet culture na nakapalibot sa kanya. Number 2, yung umay na nararamdaman ang tao na hindi dahil kay Miss Lance. Dahil ito sa mga paralistic no, creators na overexpose ang topic. No? At saka yung number 3, yung boyfriend reveal backlash na nagpapatunay na may bahagi ang audience hindi talaga pinapanood siya dahil sa education. Pinapanood siya dahil sa para social fantasy. Okay? Ang oil price video controversy, kung totoo man to, okay? Isang legitimate na critic na hindi dapat i-dismiss lang, crab mentality. Okay? At Admiral Gaze at Madonna Hall dichotomy ay totoo mga concept na naglalaro ng sitwasyon ni Miss Lance, hindi lang feminist buzzwords. Okay? At ang pinakamahalaga dito, mga stories, hindi dapat iangat o ibaba ang babae. Base kung sino ang nanonood sa kanya o kung sino nagagalit sa kanya. Ang value ni Miss Lance bilang creator at bilang tao, no, hindi nakadepende sa kung ilan ang followers niya, kung may boyfriend siya o wala, kung flavor of the month siya o hindi, o kung ano ang opinion ng Reddit. No? At value niya ay nasa content niya, sa character niya, at sa desisyon niyang tumayo para sa tama at hindi popular ng gawin ito. At para sa mga viewers, no, sa ating lahat, wag natin gawing cycle ng pattern nito. Katulad ng angat, pedestal, judge, basag, move on. Diba? Kasi ang pattern na yan hindi lang toxic sa creator. Toxic din yan sa atin. Okay? Dahil kapag ganyan ang culture natin, walang creator na makakapag-grow ng maayos at walang audience ang makapag-mature. Ang respeto ay hindi trend, okay? Ang atang support ay hindi seasonal. Kaya mga stories, anong take nyo rito, no? Kasalanan ba ni Miss Lance ang backlash o kasalanan ng internet culture na ginawang pedestal siya? Tapos sila rin ang din nagsawa. Comment down nyo sa baba, no? Pero dito sa aking channel, no? Malino tayo, real talk lang, long base, at walang pambabash. Kung gusto nyo yung mga video na to, baka ganitong usapin ha, okay? Kung gusto nyo yung mga video na to, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa baba. As always, mga stores, thank you, and have a good number, stores.